truths are the truths about the commended offering. The commended offering. Sana po, ang bawat isa po sa atin ay maging aware sa bagay na ito. Kasi napakahalaga po ito. Hindi lamang po yung sa sarili mo, kung hindi sa buong church po. Tayo po ay isang church. Ang isang church po ay isang body. Amen. Isa po tayong katawan. May isa tayong mabagi. Nagsisinabali. Ti, pasit na. Ng niya po Diyos, di pa nakaulo tayo. So sabi ko nga, atin pong pag-aaralan, the truths about the commended offering or the commended offering, just to make it simple. Ano pa ang inyabati kahit nasakwan? Ano po bang ibig sabihin pag sinabing the commended offering? Pero bago tayo mapunta dyan, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Lord, once again, we thank you. Lord, I just want to thank you this wonderful morning, Lord, for this opportunity, Lord God, to once again share your word to my brethren, O Lord God, that we may continue to grow para po kami patuloy na lumago sa karunungan at sa kaalaman patungkol sa iyong mga nais sa aming mga buhay. Lord, naniniwala po kami na ang pagtuturo mo sa amin ng iyong mga kagustuhan ay sa pamamagitan mo ng iyong salita lamang through your word of God. And so be it. Sa umaga pong ito, nawa i-bless mo po ang bawat isa sa amin sa umagang ito. Buksan mo po ang aming mga puso at mga isipan, mga tainga, Panginoon. Nang sa gayon ang mensaheng ito ay tumimo at maiukit sa aming mga puso at amin pong may pamuhay. Nang sa gayon sa bagong taon namin ito, Panginoon, ay patuloy kaming makapagsilbi ng naaayon sa iyong nais lamang. Lord, we thank you in Jesus' name. Okay, so this very morning, napakahalaga po na topic, nagmayag ng topic ganin na ito eh. Because this will serve as our guide on how we will give to the Lord. Because many think, marami pong nag-iisip na sila po ay nagbibigay sa Panginoon, pero hindi nila alam yung paraan ng kanilang pagbibigay o yung motibo o yung ginagawa nila ay hindi naaayon sa ninanais ng ating Panginoon na pagbibigay. Nung dumating si Jesucristo dito sa lupa, mga kapatid, dumating siya sa punto na ito. Actually, mababasa po natin ito. Mabasa po natin ito sa Mark chapter 12, verse 41 to 44, and sa Luke chapter 21, verse 1 to 4. This is actually part of the Synoptic Gospel. Okay? So makikita po natin dito yung bakit sinabi ko po dito na commended. Pag sinabi mo po kasi commended, mga kapatid, ito po yung kapuri-puri. Amen. Ito po yung denay ko na tayo nga nagmaya, no, modelo nga klase di panagitin. Okay? Ito po yung dapat ni Jesus pa pinang-commend dito eh. Ni Jesus pa, si Jesus Christ pa ang nagbigay papuri. Amen. Hindi po basta-basta, hindi kung sino-sino lang yung nagbigay ng papuring ito. Mga kapatid, kaya makikita mo dito yung standard. This is not man's standard, but this is Jesus Christ standard. So, ang papuri po na ibinigay dito, hindi po papuri ng tao lang, kundi papuri po ito galing kay Jesucristo mismo. At alam naman po natin na kung galing kay Jesucristo, yan po ay tama, yan ay totoo, at yan ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen. Yan ay in accordance sa kagustuhan ng Ama. Kasi napakahirap kung nagbibigay tayo, gumagawa tayo ng mga bagay-bagay, tapos at the end of the day, nung sumango ka dyan, sango niya po Diyos kuna na kanya, hanga siya, tinig ka. Hindi ako ang binigyan mo, hindi ako ang pinag-alayan mo, hindi ako ang pinagsilbihan mo. Yan po ang katotohanan na sana po ay maging aware tayo para
kung ano man po yung gagawin nating pagbibigay, kung ano man po yung gagawin nating pagsisilbi, masigurado po natin na ito po ay gusto ng Panginoon. Sabi ng iba, Lord, use me. Lord, teach me. Lord, teach me. Maning mga agdangag the Word of God. Ayaw mo naman ang Word of God. How can you be taught? How can you grow? How can you learn if you don't want to hear the Word of God? So, ngayong umaga mga kapatid, sabi ko nga, ang alam ng mga tao kasi, kapag may mensahe, yung nagbimensahe ang naisasalang, yung mga pastor ang naisasalang. Hindi lang po gano'n mga kapatid. Kung sino po ang nandito, kung sino po ang makikinig ng Word of God, tayo ay isinalang ng Ama para makinig ng salita ng Diyos. Okay? Kasi nga sabi, no one can come to me unless the Father draws him. So kayo po mga kapatid, kaya nga sabi ko kanina, tinitignan ko yung sinabi ni Bishop kasi ang dami nilang pumunta sa Kamog, dito daw sila. Tapos kakalog-kalog tayo ngayon, yan sa ugamin ni Bishop niya nga. Nagkalog-kalog tayo. Nagkalog-kalog ta, ti bakante nga to gano'n. Ngayon po nagdarot, praise God, Lord, kung ito ang mga kapatid na ibinigay mo ngayong umaga para makinig ng iyong salita, so be it and praise God. Okay? So sa umaga kung ito, sabi ko nga, this is about the commended offering, and offering kasi ito yung iniaalay. Okay? Ito yung iniaalay. Ito actually ay nagsimula pa lang sa Old Testament. Okay? Sa Old Testament pa lang ito ay requirement na itinalaga ng Diyos para gawin ng mga tao ng Diyos, okay? Na sila ay mag-alay, magkatay, magbigay para sa templo. At makikita po natin dito sa pag-aaral natin ngayong umaga, yung setting or kung saan ito naganap, Jesus with disciples at the temple's treasury. So nandoon sila sa harap ng temple's treasury, kung saan ang babae at lalaki ay nagbibigay ng kanila mga alay. In Jesus' time, treasury was located at the court of women, featuring 13 trumpet. So ito po ay makikita ng panahon ni Jesus para maintindihan po natin kung saan siya. Okay? So nandun po siya sa harap na kung saan ito po ay tinatawag na court of women, na kung saan doon ay meron 13 na trompeta noong panahon po nila. Napaka-importante ng trompeta mga kapatid. Okay? Ang trompeta po is actually ginagamit na either warning, tutututut. Meron din po yung pagtawag, tut. At sa lugar po na ito kung saan sila nagbibigay at nag-aalay, merong 13 trompeta na shape na trompeta, shape ng trompeta. So, tagtaganin ka, awan, radio big ko tubay ka, ingatahan ti trompeta ka, dinadalo na nga dagos di New Year. Tinodok na nga dagos si likod, awanin na. Puyot ka nga puyutan ka, daanan nga trompeta. So, makikita po natin, ang common po kasi na shape ng trompeta is maliit na palaki. Okay? Maliit, tapos palaki. Amo tayo man siguro diyan. So, ganun din po ang itsura ng mga pinag-aalayan nila na box. Okay? May box na ganyan, makita yung nga dati box nga kasta, dakal nga box diyan, tapos di nga ito na, meron na ganun. Okay? Tapos abot dito eh. Doon sila naghuhulog. Hindi katulad natin ngayon na ginaganon ng pagbibigay natin. Ano? Sa kanila talagang hinuhulog. Hindi yan dumadaan sa kung saan-saan o kung kanin-kanino. Hinuhulog. Okay? Ang tawag po nila sa chest na yon o sa box na yon is shofar chest. At may kanya-kanyang purpose, okay? May kanya-kanyang purpose. Yung pinag-aalayan po nila noong unang panahon ay iba't ibang klase, iba't ibang purpose para po maintindihan natin yung background nito. Merong para sa
temple tax para sa templo. Meron din mga para sa bird sacrifices. Meron din para sa wood, pambili ng kahoy sa templo, insenso, and free will gifts. Hindi ko alam kung anong katumbas na dito sa panahon natin ngayon. Ito yata yung tinatawag na love gift. Ito yung paborito ng mga tumatayo. Yung binibigyan sila ng, hindi ako humihingi. Pero kung may love gift kayo, tatanggapin ko. Yan ang mga common na tirada. Okay? Love gift. So makikita po natin may iba't ibang designation. Okay? At ang naging in charge sa mga ito ay ang mga priest at saka mga Levita para sa araw-araw na pag-aalay at sa maintenance ng templo. Sino po ang pwedeng mag-alay? Mga babae at mga lalaki, very specific po yan sa pag-aalay, okay? So sa umaga pong ito, sabi ko nga, wala na tayo sa panahon na yon, wala tayo sa kultura nila o sa tradisyon nila, o hindi natin parehas ng lalagyan yung lalagyan nila. Okay? Pero pag-aaralan po natin sa umagang ito, adalan tayo pinag-sapa, yung mga katotohanan, ano ba yung meron? Inya ba, Jay, dapat nga meron sa ating pagbibigay o sa ating pag-aalay sa church, sa ating pagsisilbi, ano ba yung dapat meron? Okay? Inya ba, kasano tayo mga dapat nga agidaton? So, unang-una mga kapatid, sabi niya dito, basahin ko po ng buo muna is, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put. So si Jesus ay upo siya at tinitignan niya yung and watch the crowd putting their money into the temple treasury. So nakikita niya po kasi ang lagayan po nila, hindi po yan maliit, hindi po yan nasa baba, kundi nakataas po yan at pumupunta sila at naglalagay. Okay? And Jesus watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts. So yung mga mayayaman ay naguhulog sila ng napakalalaking halaga. But a poor widow came and put in two very small copper coins. So in may magdaytoy may sanga balo, may sanga babae, in may sunag at nagitindag magtiduwa nga, very small copper coins when to lepta, tiawag dahil yung panahon na. Daytoy gamin ngay copper coins na bababa ti halaga na daytoy kumpara iti silver. Okay? So, duwa nga kusing, muna tayo matatanga manawin. Hanggang mo no, duwa nga sintimo. Inya, tatagawin doon, awan ni sintimon kay. 5 centavos kan 10 centavos doon, makikita lang dyan grocery, mampay nga maigat-gatang dinaduman, may barbar sa akin. So, makita nyo dyan, diferensya niya. Dahil naduman, nag-ibabak ng katagitin ng dati nagdadakal. Ganda ito, may isang babae, katagitin na, itiduwa nga, kusing. Nga binayaban ni Jesus. Calling his disciples to him, Jesus said. Tinawag po ni Jesus ang kanyang mga disipulo, sabi niya, alin kayo dito. I tell you the truth. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Sa paningin ng tao, ang totoo is that dagay bubak ng katagitinting ng dati ng danakalan nga gatan. Ganda ito'y pobre nga babae kat nagitati nagbasit nga kusing. Duwa nga kusing, nagbasit nga gatan. Okay? Isulti ko natin dyan, gatan, di yan. But Jesus said, I tell you the truth. Sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. This poor widow has put in more into the treasury than all the others.
Daytoy nga balo, daytoy nga marigrigat nga babae, daytoy nga balo kat kunanan nangikabil isuna tinalablabas pa weno dakdakkel ti importansya na weno dakdakkel ti gatad na kumpara dagiti dadduma. And kunanan ditoy verse 44 dahil iti medyo pag-concentratean tayo. Tanong makita tayo di ay kunan tayo garod nga it is all about the commended offering kunanan ditoy. They all gave out their wealth, out of their wealth. Nagitagda, iti. Kunatayo niya, di kunatayo iti Ilocano, may tawag po dito eh. Yung sobra-sobra lain, jay tigda. Isang ti kunadad to eh. Iti Ilocano, dahil tati kunada eh. Tigda. Wino jay tira-tira. Wino sobra lain. Wino extra, the extra money dito, brother. Kalakas dyan. Kunana dito they all gave out of their wealth, but she, dahil ito di adalan tayo, but she, out of her poverty, iti likod, iti malikudan, iti kinamarigrigat na, iti likod, iti kinarigat na, put in everything, intent na ti amin, inkabil na ti amin. All she had to live on. Everything. Amin nga, pagbiyagan na kuma. Amin nga, pagbiyagan na kuma. Tagtanga panahon ka, awan sama makaramid dito yan. Meron pa po bang nakakagawa nito? Sabi ko nga, hindi ako magtuturo, hindi ako magja-judge. Because only us, tayo lang po at ang sarili natin at ang Diyos ang nakakalam. Kung ano yung ibinibigay mo, kung magkano yung ibinibigay mo, hindi ko pwedeng tanongin kung magkano yung ibinibigay mo. Hindi ko naman pwedeng sabihin kay brother na, brother, dahil mas gwapo ka, mas malaki ang ibigay mo. Hindi naman pwedeng ganon. Hindi pwedeng ganon. Okay? So pag-aaralan po natin mga kapatid, adalan tayo, noan niya, ti adda dito'y inted na, no apay nga kuna ni Hesus Kristo nga jay inted na dakdakkelpay. Pag-aaralan po natin kung ano ba yung laman, ano ba yung meron doon sa binigay ng babae, bakit sinabi ni Jesus na mas malaki ang ibinigay niya kaysa ibinigay ng iba. Okay? So first po na atin pong makikita is yung lumabas kanina, sabi dito, yung sabi dito is, but she out of her poverty. Sa likod ng kanyang kahirapan. So makikita po natin dito ang isang katotohanan, kapatid. Sabi ko nga, napakaikli lang ng ating mensahe pero napakasarap kung nanamnamin mo ito. Lalong-lalo na sa kung paano tayong magbibigay, no kasano tayong agitan, kan kasano tayong agserbi. Sabi po dito, true sacrifice. Yung ginawa po ng babae, yung binigay po ng widow na ito, ay totoong sakripisyo. May totoong pagsasakripisyo yung kanyang pag-aalay para sa templo, para sa Diyos, para sa gawain ng Diyos, para sa kailangan, para sa templo. Kasi ito ang problema sa panahon po natin ngayon, wala nang pagsasakripisyo. Nung maminsan pa kayo, awan ti ayat na, hindi pa nagititid tayo. Awanan ti, nung kuna na gamin dito yung sakripisyo, nung kuna tayo gamin nga true, very common na sa atin yan, very clear. Totoo, agpaiso. Pero yung word kasi na sacrifice, ano ba ang word na sacrifice? What does sacrifice mean? Ano bang ibig sabihin? The voluntary giving of something valuable. Voluntaryo na pagbibigay ng isang bagay na mahalaga. May isang banag na importante ganyan. Ano yan? Time, desire, possession, comfort.
Pero makikita po natin sa ginawa ng babae, ang binigay niya ay yung kakaisuna possession niya. Yun na lang ang meron siya. 2 kusing na lang ibinigay niya pa. For a greater purpose or for the benefit of someone else, yan ang ibig sabihin ng sacrifice, often involving something good for something better, rooted in devotion, love, or duty. So makikita po natin dito mga kapatid, yun po ay isang laman ng kanyang pagbibigay. May kalakip, bueno, adati kaduha na talaga nga pudpudno nga panagsakripisyo. No, kung na tayo gamin nga panagsakripisyo, dahil nga banag nga itad mo nga ikat pinagrigatan, kapsan. Pinaghirapan po ito. Halimbawa ako, meron akong 1,000. Ang bigay ko lang sa Diyos ay basta yung extra ko lang. Hindi po sana basta maging gano'n yung pagbibigay natin. Hindi po kailangan ng Diyos yung libo-libo, mga kapatid. Hindi kailangan ng Diyos yung libo mo. Hindi kailangan ng Diyos yung ginto mo. Hindi kailangan. Walang kailangan ang Diyos na basta ganun lamang. Pero ano nga ang hinangad ng Diyos? Ang gusto ng Panginoon dito, merong magamit para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Merong magamit para sa gawain, para sa church, para sa pangangailangan, sa pagpapatuloy ng paglaganap ng paghahayag ng kanyang salita. Napakarami. Kung titignan po natin ang church po, ang Baguio Christ Center Church, ay napakarami pong pangangailangan. Nagrigat ganit yan, balik ka nga Kristiyano nga mo nga makita ti pangangailangan ti church kayo. Nagrigat yan, balik ka Kristiyano nga ti makikita lang ka ti pangangailangan. Mostly tatati Kristiyano gamit kasjay. Mostly po ang mga Kristiyano ngayon ang nakikita lang nila is yung mga pangangailangan nila. So kung makahiling sila sa Diyos, Lord, ikanak ti kastoy, ikanak ti lugan, ikanak ti balay, ikanak ti negosyo, ikanak ti savings, ikanak ti kastoy, ikanak ti good health, ikanak ti lahat na po hiniling natin sa Diyos. Pero natanong ba natin sa sarili natin, ano naman ang alay natin sa ating Panginoon? Sabi ko nga practically, the body of Christ or the church needs funds. Kaya bawat isa po sa atin, sabi ko nga dito, is makita sana natin yung ginawa ng babae na ito, na siya rin din po bilang isang nananampalataya, bilang isang anak ng Diyos, bilang isang tumitingala sa Panginoon, siya po ay may pag-aalay na ginawa. May pagsasakripisyo na ginawa. Bakit po sinabing sakripisyo ito? Bakit tinawag natin sakripisyo? Kung titignan mo po out of her poverty, walang sinabi dito na mayaman lang ang mag-aalay. Walang sinabi dito na mahirap lang mag-aalay. Pero kahit mahirap kayo ng isang pinapatunayan, dahil may isang panpanagdagan na dito eh. Uray no marigrigat ka mo, inya tinakayanam para kaniya po Diyos. Inya ti sakripisyong para kaniya po Diyos, nag-importante dito. Kung titignan po natin sa 2 Corinthians, chapter 8, 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 15. Makikita po natin dito yung isang example kung ano yung sinasabi. And sa New Testament ito,
Hindi lang po ito sa Old Testament para wala pong magsabi na ididayta. Sabi dito, and now, sulat po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. And now, brothers, we want you to know that the grace that God has given the Macedonian churches, out of most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. So yung kanilang, ano po yung sinabi dito? Ang kanilang mga pagsubok, ang kanilang nabuumapaw na kasiyahan, ang kanilang labis na kahirapan, yan po ang nagbubukal, dyan po nanggagaling yung kanilang pagiging mapagbigay. For I testify, sabi niya dito, for I testify that they give as much as they were able. Ang ibinibigay po nila ay higit pa sa kaya nila. And even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in the service of saints. So ito'y ginagawa nila para sila ay makapagsilbi rin sila kasama yung mga anak ng Diyos. And they did not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord and then to us, keeping with God's will. So we urge Titus, so makikita po natin kung, let's cut it there, makikita po natin dito kung saan nanggagaling, okay? Kung saan nagbubukal. Kung saan nanggagaling yung kanilang pagiging generous o yung kanilang pagiging mapagbigay o yung kanilang pag-aalay. Minsan kasi pag nasa punto tayo na magaan ang buhay, kung nasa punto tayo na wala tayong problema, nasa punto tayo na wala tayong karamdaman, nasa punto tayo na meron yung mga pangangailangan natin pang araw-araw, ang problema po sa mga tao is that they forget the Lord. They forget their commitment to the Lord. They forget their obligation to the Lord. They forget their service to the Lord. Pero napakasaya na kung sino pa yung napaka-problematic na church, sila pa ang merong ganito. Dahil sa kanilang mga trial, sa kanilang paghihirap, mas nagiging mapagbigay sila. So yan po ang unang-unang bagay na sana po ang bawat isa sa atin pong pagbibigay, ay may kalaki po yan na tunay na pagsasakripisyo. Actually, kung sinabi kasing sakripisyo is mas mabigat pa to eh. May kalakip na paghihirap, pinaghirapan mo ito. Example. Dati may isang kunata yung atleta. May isang buksingero. Milyonaryo, bilyonaryo. Tapos nagpapamudbud siya ng tigi 1,000 sa bawat dadaan. Nagbibigay siya ng ganito sa mga foundation, ng ganito, ng ganon. Pero kung ang binibigay niya ay yung sobra lang, kasi yun yung pinansin dito ng Diyos eh. Yun yung pinansin ng Diyos dito. Sabi niya dito,
many rich people through and large amounts. So makikita po natin dito, napakaraming mayayaman na nagbibigay ng malalaking halaga. Okay? Pero ito nga lang po is out of their riches, okay? Out of their wealth. Sana po huwag pong maging ganun ang ating pagbibigay sa ating Panginoon, na ang ibibigay lang natin sa Panginoon ay yung atin lamang pong tidda. Yung atin lamang pong tira-tira. Yung atin lamang pong sobra-sobra. Kundi matuto po sana tayo bilang isang anak ng Diyos na magbigay ng may kaakibat na pagsasakripisyo. Pangalawa, sabi niya dito, they all gave out their wealth, but she, out of her poverty, put in everything. Sa kabila ng kanyang kahirapan, she put in everything. Kailangan po natin tignan yung ginawa ng babae dito, mga kapatid, na naging kapuri-puri sa mata ng ating Panginoon, is that meron po siyang total steadfastness. Totally. Pag sinabi mo kasing total, walang pag-aalinlangan ito eh. Buong-buo ito eh. Everything. And bakit siya naging total steadfastness? Being completely, unflinchingly, dutifully firm in one's commitment, beliefs, or actions, especially when facing challenges or adversity. It is the quality of being entirely unwavering and not subject to change or movement, firm determination. So makita mo dito yung determinasyon ng babaeng ito na ibigay ang lahat. Ang babae po ito ay very firm sa kanyang pag-aalay. At napakaganda kung atin pong aalalahanin. Sa Old Testament pa lang, meron po akong hinahangaan. Meron po akong hinahangaan na naging example, okay? Nagbalikot lang ang example isuna, iti mata ti Diyos. Kung bakit siya'y pinangakuan ng Diyos. Kasi siya rin ay biniyayaan ng Diyos na magkaroon ng ganitong kaugalian. Yung iniaalay niya lahat. Sino po yan, mga kapatid? Si Abraham. Nakita niyo ba kung ano nga nag-serve, ano nga nagidato ni Abraham? For how many years you waited for a son? Sa napakatagal ng panahon, humiling ka, nanalangin ka, humiling ka sa Diyos na ibigay sa iyo itong bagay na ito, ang anak na ito. At kung dumating, i-invite ka niya, ialay mo. Ialay mo. Ialay mo. Minsan kasi pag nabigyan na tayo ng blessing, ayaw na nating ialay. Ayaw pa nating mag-alay. Yung nga yung sabi, Lord, ang ibabato ko, ito'y para sa iyo. Ang babagsak ay para sa akin. Nagtinag mo lang amin, para kanyang matalaga amin. Ito po isang paalala, mga kapatid.
sana po ay magkaroon tayo ng firm na determination, na matibay na determinasyon, na ang lahat po, actually kung atin pong pag-aaralan, hindi lamang po pera, hindi lamang po yung pera sa church, hindi lamang yung contribution natin sa church ang tinatalakay dito, kundi sa buhay, ito po ay aral. Ito po ay aral sa bawat isa, dahil ito't suro para iti may sa kanya tayo, nga amin itibiyag tayo, lahat po sa buhay natin ay matutunan natin na ialay, kasi hindi naman pwedeng ihulog mo lahat doon, wala na kayong pangbili ng bigas, wala na kayong pangbili ng... Hindi po yun ang ibig sabihin na sa pera lamang yung pag-aalay dito. Kundi, maging buong-buo sana mga kapatid, sa taon po sana natin na ito, bilang isa po sanang Kristiyano, ang lahat po sana ay matuto tayong ialay sa Panginoon. Tulad nga nung ginawa ng isang kapatiran, iniaalay niyang magsalita siya ng maayos. Kaya iniingatan niya kung paano siyang magsalita. Hindi siya palamura. Kahit dumating siya sa panahon na mapapamura ka, sabi, pero hindi siya nagmura. Bakit? Kasi nga anak siya ng Diyos. Alam niyo po yung inalay niya sa Diyos. Inalay mo na sa Diyos na ikaw ay isang Kristiyano na. Yung bunganga mo, yung pananalita mo ay sa Diyos na. Para sa kapurihan na ng Diyos. Tapos ipapahiya mo na naman ng Diyos. Dahil lang nadala ka sa init ng ulo mo, di. Kaya nga sabi ko, lahat ng ginagawa ng Diyos walang kahit nga testimony walang disgrasya. Alam mo, pag ikaw ay isang Kristiyano, kapatid, dapat tayong maging ehemplo. Sabi ko nga, hindi rin tayo perfecto, pero napakaganda po ng bawat parte, lahat, plano mo, pamilya mo, kung ano mang meron ka, yung mga hangad mo sa buhay, ay laging kaakibat na nandoon ang pag-aalay mo sa Panginoon. Nandoon ay pinagkakatiwala mo, nandoon ay tinataas mo sa Panginoon. That is the true meaning of you putting everything into God's hands. Yun po yung ibig sabihin na ikaw ay binibigay mo lahat sa kamay ng Diyos. Na ginawa po ng babae ito, she gave her everything. Lahat para sa kapurihan ng Diyos. Pero ang naging kaugalian na ng tao ngayon, halimbawa pag may sweldo na, ito pang bayad ng upa, ito pang kwan, ganito, ganon. Tapos may budget pa yung pang sugal niya. May nakahiwalay pa na budget para sa hindi maganda. Totoo po yan, mga kapatid. Yung pananalita natin, pag-iisip natin, ialay natin sa Panginoon sa taong 2026. Matuto tayong mag-isip ng tama. Whatever is true, whatever is lovely, whatever is good, yan ang dapat na think of these things. Ang ganda nung verse na yun So sana mga kapatid, matuto tayong ialay ang lahat-lahat sa ating Panginoon. Matuto tayong ialay ang lahat. Pati problema nga, sabi ng Diyos, cast your burden sa me. Yung mga kabigatan mo, ibigay mo sa Diyos. Ikaw nga, ayaw mong ibigay. Gusto mo, binubuhat mo araw-araw. Ang ganda nung ginawang example ni Bishop. Pero nakita ko yun sa Facebook yata, internet Yung sabi ng monghe, matagal ko nang binitawan yung babae, ikaw, dala-dala mo pa sa isip mo Nilibatakon na yung babae, sika, dalag kita pang panunutom, isong makastata, ibagbagan. Isong amadi ka pang panunutom, awit-awit mo ba, si isunak hindi tinangawit ni babae. So sana ganun din po tayo mga kapatid. Yan po ang isang bagay na sana ma-develop sa atin ng mga Kristiyano. Alam mo, napakasaya. Nag-recognize ang Kristiyano nga wala kang reservation. Hanggang ngayon, alanganin
At yan po yung pangatlo na ating pong pag-aaralan sa umagang ito. Na meron na ginawa ng babaeng ito sa kanyang pag-aalay. Sabi niya dito, she put in everything. At yung last dito sabi niya, all she had to live on. Lahat ng kanyang ikinabubuhay. So alam mo ba kung isang Kristiyano ka, matutunan mo lang na ipagkatiwala lahat sa Diyos. Italag tayo amin kaniya po Diyos. Entrust everything. Isang benefit ng pag-entrust mo sa Panginoon ng lahat-lahat sa buhay mo. Magkakaroon ka nito Magkakaroon ka ng peace. Magiging panatag ka kung talagang in-entrust mo sa Lord ang buhay mo at lahat-lahat sa buhay mo. Kasi sabi rin ng Bible sa mga anak ng Diyos, He gave the spirit of courage and sound mind. Yung sound mind kasi na yun, yan ay bunga ng kapanatagan mo, bunga yan ng peace na ibinigay ng Diyos, kaya maayos ka mag-isip, kaya kalmado ka, kaya relax ka lang. Kaya nasabi ko yung mga anak ko, tinuturuan ko sila. Kung mag-pray kayo sa umaga, ipinagkatiwala mo sa Diyos lahat. Ano mang mangyari sa araw mo, magpasalamat ka sa Diyos kasi alam ng Diyos lahat yun. Pero ang problema sa iba, nag-pray nga ng umaga, Lord, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay, ang lahat sa akin. Pero nagkaroon lang ng problema. Malas, kung nananarasin. Hindi po ganoon mga kapatid. Ito po ay binabahagi sa atin para po matutunan natin na ipagkatiwala, sabi nga dito, all she had to live on. Lahat ng kanya, lahat ng ikabubuhay niya, sabi dito, ang pag-aalay ng babaeng ito ay may kaakibat na pag-aalay ng buong buo. At the same time, ang lahat ng kanyang ikabubuhay, nagpapahiwatig po ito mga kapatid ng ating totally na pagtitiwala. Trusting si Rin. Trustingly si Rin. Yun po yung ginawa ng babaeng ito Pag sinabi po kasi trustingly, adverb po ito meaning acting or feeling with trust and confidence. Meron kang pagtitiwala at meron kang confidence. It implies reliance on an external force, an internal belief system, or a person which allows one to let go of anxiety and the need to control outcome. Pag sinabi kasi totally kang nagtitiwala, hindi mo alam yung mangyayari, pero ipinagkakatiwala mo ng si Lord ang bahala. Yun po ay isang kaakibat ng pag-aalay ng babaeng ito. Sabi dito, all she had to live on, lahat na ng kanyang ikabubuhay. Si Kanawan, paggatak mo ti Kanan na, yan ang ginagamit dito na mali. Ibigay nyo lahat. Kunada, inakumdahan ni kwarta ti membro. Tapos, inalalanti may isang tao. Dahil tinagmadi. Pero suglan niya sa Baguio Christ Center Church kasi meron tayong treasurer nagagamit sa church yung unang karoon. Amo yung mga very proud at ni Baguio Christ Center Church. Amo yung apay. At di pa Pastor May dahil Baguio Christ Center Church kan hanga babak nang. Makita yun na kami ngayon. Makita yun na kami ngayon. Ang kami nga babak nang. Ang kami nga kasla pinagduma nga. Sobrang nga galanti nga. Puro na pa-seminar yan. Sa dagkulinta.
Pinagmamalaki ko po kapatid na tayo po sa Baguio Christ Center Church is hindi po tayo nagpapayaman. Dahil the word. Hindi po tayo nagpapayaman sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hantayo mo susaran di sasaw niya po Diyos na magpapabaknang dahil tapay lang at very proud ang iti Christ Center Churches. Kasi nakakita na po ako ng pastor na nakakita na ako na lingkod ng Diyos na nagpapayaman sa pamamagitan ng Word of God. Lumamig sa tumay ka, kadong ni Bishop. Ay, sila na ito Bishop yun. Tapos makita na ka, napipisan, diwan. Makita na nga ka, pili lang ako na. Tapos, napisan pa lang diwan na, what? So, ti Bishop ni, ako nga ibain. So, ti Bishop ni datay, so, ti mansusuro pa yan namin. Because at the end of the day, it is actually a command in the Word of God. Command ito sa Bible na ang pag-iipon natin ng kayamanan na hindi dapat dito sa lupa kundi sa langit. Command yun sa Bible. Do not store up treasures on earth but on heaven. Bilin yun. Kasi sa karamihan sa mga nagpapayaman, sa karamihan sa nag-iisip ng pera o kayamanan, sila sabi ng Word of God, sila yung mga napapasubo na gumawa ng hindi maganda. Sila yung mga napapasubo na pumasok sa hindi magagandang bagay o gumawa ng hindi magagandang bagay. Isumarag niyo ko ng, I don't have the thought na kaya ko nga bumaknang, no? Amo yun, kung nagkaroon kita, the wishes nga iti New Year. Iso nga nag-Happy New Year at that time. Kasi nakita ko po yung kahilingan. Sana po, more. Daddy word nga nakita nga common sa lahat ng hiling. More. Pero ang hiling ko po kasi this New Year is that nakita ka na ito 2025 ka, tinusarda tayo ni Apo Diyos, hindi pa nagserbi, tinusarda tayo ni Apo Diyos, iti nagduduma nga lakad, nagduduma nga ministry. Ako yung dinawag ko ni Apo Diyos talaga ko ng kay God, Lord, makita lakit din nga, tuloy na kausarin, at tuloy na kapagserbihan kanya, agtutuloy ng kaigay, agtutuloy ng kapatidkeren, papigsaan, agasan, suruan, agpaspasalamat akitan. Sa isugaruti ko na ti Bible, sa sobrang kagustuhan ng tao, doon siya napapahamak. So sana po mga kapatid, dagay kayat tayo mabanbanag, dagay kayat tayo nga maala, dagay kayat tayo tibiyag, yung mga pangarap po natin, yung mga hiling po natin, sana po sa bawat bagay na mga yan, huwag nating kalimutan na sana po, hilingin din natin na Lord, sana hindi ako mawala. Sana hindi ako mawala sa biyaya at awa mo, Panginoon. Sana hindi ako mawala sa paglilingkod. Sana hindi ako mawala sa pagsisilbi. Sana hindi ako mawala sa church. Sana patuloy akong lumago sa Word of God. Sana patuloy akong lumago sa pagpuri at pagsamba. Tulungan mo ako, Panginoon, para makita ko kung ano pa yung dapat. So sana po mga kapatid, maalala po natin ang bilin. Meron pong bilin ng ating Panginoon. Hindi ko po ito ibibilin. Pero ibilin ko na lang dahil nandito na sa Word of God. Kaya sabi nga dito sa Romans chapter 12. Itong isang
Maliban sa pag-aalay natin ng mga material na bagay sa church. Maliban sa pag-aalay natin ng kung ano-ano. Chapter 12 ng Romans sabi dito, therefore I urge you, sabi dito ng Apostol Pablo, dito po tayo magwawakas. Brothers, in view of God's mercy, sa awa ng Diyos, sabi niya dito, hinihikayat ko kayo mga kapatid, sa awa ng Diyos, to offer your bodies as living sacrifices, ialay niyo ang inyong sarili bilang buhay na pagsakripisyo, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Sana po hindi tayo, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sana po hindi tayo sana huwag tayong umayon. Huwag po tayong umayon sa sistema ng mundong ito. Kundi tayo po ay maiba sa pamamagitan ng pagkakaroon natin ng maganda o bagong kaisipan. Then you will be able to test and approve what God's will is. Para malaman natin kung ano ang talagang gusto ng Diyos. His good, ang kanyang mabuti, ang kanyang kaaya-aya at kanyang perpektong kagustuhan.